Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po gusto kong batian si RC Chan, Mac Forrest, Gossip Moto, Leo Mila Maltezo, Oli Adriano. Salamat po sa super thanks this month. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Now, tuloy po natin ang ating talakayan patungkol po sa cultivating a thankful heart. So ito po yung huling installment natin sa series natin. So, every week po, meron tayong panibagong series na tinatalakay. At ito po yung pinakahuli. Every Sunday po, yan yung pinaka-conclusion ng ating series. Kaya, sana po, yung itong series na to nakatulong po sa bawat isa sa atin upang magkaroon ng mapagpasalamat na puso. At tayong lahat nawa ay na-remind na maganda pala na yung puso natin napupuno ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Kasi kung meron mang isang attitude na gusto ng Diyos, yung attitude na nagpapasalamat lagi sa Kanya. Yung may gratitude. Yung punong-puno ng pagpapasalamat yung puso natin sapagkat ang Diyos naging mabuti sa atin. So, yung tatalakayin po natin, matatagpuan po sa Psalm chapter 9 verse 1. Sabi po rito, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Sabi po ng psalmist, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso. Buong puso ko, from the heart. Aking sasabihin sa lahat ng kahanghangang mga gawa mo. So ito pong psalmist na ito, si David, sabi niya, ipagpapangalandakan ko. Talagang ipagmamayabang ko ang kabutihan ng Diyos sa akin. Now, normal po sa mga tao, pag meron kang blessing, minsan yung blessing yung napagmamalaki mo or minsan yung sarili natin na pagmamalaki natin na, oy, meron akong ganitong blessing, Oy, nagkaroon ako ng bagong kotse, Talagang proud na proud tayo minsan. Ang sarap-sarap drive-in, Pupunta tayo sa mga tropa natin, ipapark natin yan, ang sarap-sarap tingnan. Lalo sa mga lalaki, Sa mga babae naman, yung mga magagandang bag. Yan yung mga talagang may pagmamalaki natin, Pero tandaan natin, kapag may blessing po tayo, ang pinagmamalaki natin yung giver, hindi yung gift. Kaya wag po tayo mag-focus masyado nun sa gift. Mag-focus tayo dun sa giver, sa Diyos natin, na siyang nagkakaloob sa atin ng lahat ng mabubuting bagay. So kung meron ka mang ipagmamalaki, ipagmamayabang, huwag mo ipagmayabang yung regalo. Ipagmayabang mo yung nagbigay ng regalo. Kung meron ka mang mga pagpapala sa iyong buhay, pagmalaki mo yung Diyos na nagbigay sa iyo ng pagpapala na iyon. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, thankfulness is a natural response to God's goodness. Yung pagiging mapagpasalamat, gratitude, ito ay natural lamang na response sa kabutihan ng Diyos. Kapag pinakitaan ka ng kabutihan ng kapwa mo tao, di ba? Nagte-thank you ka agad. Nagpapasalamat ka agad. Pinapakita mo talaga dun sa tao na yun yung pagpapasalamat mo. Hindi naman lahat ng tao mapagpasalamat. Yung iba ay tinulungan mo. Parang ikaw pa may utang na loob, May mga ganong klaseng tao. Pero normally po, yung natural response natin sa goodness, thankfulness. How much more sa goodness ng Diyos sa atin, Tayo po ay pinapakitaan ng Diyos ng kanyang kabutihan at nararapat lamang tayo mabuhay ng may pagpapasalamat sa puso. Now, tingnan po natin yung istorya sa Biblia mula po sa Luke chapter 17. Ito po yung may 10 ketongin na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Parang ganito po yan. May ketongin na lumapit. 10 po sila. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, o sige, magpakita kayo sa pari, lumakad kayo, pumunta kayo dun sa pari, magpatingin kayo. So, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Isipin niyo po yan, 10 sila na pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Yung isa na nakita niya na gumaling siya, nagbalik siya. Sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano.
So, natural lamang na pinagaling ka ng Panginoon, balik ka sa Kanya, Lord, thank you. Pinagpala ka ng Panginoon, material blessings, spiritual blessings, balik ka sa Diyos, sabihin mo, thank you. That's natural response. Kaya mga kapatid, isipin niyo po, kayo na nakikinig ngayon, no? Tignan niyo yung mga blessings na tinanggap natin sa Panginoon. Kapag yan ay hindi mo pa napapagpasalamat, lapit ka sa Diyos. Lord, thank you. Salamat sa pamilya ko, salamat sa anak ko, healthy sila. Salamat sa may trabaho ko. Salamat, Panginoon, natutustusan lahat ng pangailangan ko. Thankfulness is a natural response to God's goodness. Kasi kapag ikaw taong hindi mapagpasalamat, alam mo yung Panginoon, pag bless ka ng Panginoon at mapagpasalamat ka, binabalik mo yung pagpupuri sa Kanya. Kaya yung point number 2 natin, thankfulness is returning the glory and honor to God. Hindi mo naman kasi kayang bayaran yung Diyos eh. Pag bless ka ng Diyos, di mo naman siya kayang bayaran eh. Ang maisusukli mo lang talaga sa Panginoon, yung pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. So, thankfulness, yun na yung pinakabayad natin sa Panginoon, no? Kung meron mang salitang bayad. Thankfulness is returning the glory and honor to God. Lord, pinagpala niyo ako sa maraming kaparaanan. I will bless your name. Thank you. Now, kapag ikaw hindi ka marunong magpasalamat sa Panginoon, isipin niyo yung Diyos, no? Dudukot na sana eh, no? Kasi pag dumukot ang Panginoon, pinagpala ka. Lord, thank you. Spiritual blessings, material blessings, salamat Panginoon. Pero pag hindi ka nagpasalamat sa Panginoon, wag mong expect na si Lord talagang magiging enthusiastic na pagpalain ka palalo. Hindi mo naman binabalik sa Kanya yung glory, yung honor eh. Yun na nga lang yung pwede natin ibalik sa Panginoon eh. Lord, i-acknowledge natin si Lord na, Lord, thank you sa inang galing yung lahat ng mabubuting bagay na natatamas ako. Tapos hindi pa natin nagagawa madalas, no? So, ang hirap imagine ng Diyos na natutuwa sa atin, no? I believe tuwan-tuwa ang Panginoon sa atin kapag tayo ay thankful. Kung paano tayong natutuwa sa mga taong natutulungan natin, tapos talagang mapagpasalamat sila. Alam niyo po, yung mga taong nakakainis, na ayaw natin, yung mga entitled. Yung pag tinulungan mo sila, feeling nila, karapatan nila yung tinulong mo. No, maraming taong ganun eh. Pag tinulungan mo yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kung sino man, no? Feeling nila, oy, deserve ko to, karapat dapat lang akong bigyan. Karapat dapat lang akong yung nakakainis ng mga tao, no? Entitled. Now, sa harapan po ng Diyos, hindi po tayo entitled. Kung ano man yung binibigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat tumanggap mula sa Diyos. Kasi ang totoong dapat natin tanggapin kaparusahan sa mga kasalanan natin eh. Pero dahil mabuti ang Diyos, hinahayaan niyang matamasan natin yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapala. Hindi natin deserve yon, hindi tayo entitled sa kabaitan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, pero patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin ng mga bagay na hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Kaya po ang sinusoli natin sa Panginoon, glory and honor. Lord, thank you. Napakabuti niyo sa akin. Binibigay niyo yung mga bagay na hindi ko deserve. No? Number 3 po, thankfulness is being conscious of God's movement. Yung thankfulness po, ito po yung nagiging conscious tayo. Aware tayo, nasa isip talaga natin yung mga bawat pagkilos ng Panginoon. Kasi po, kapag minsan meron tayong pagpapalang tinanggap sa Diyos, parang wala lang. No? Yun yung entitled eh. Parang, okay, may tinanggap ka sa Panginoon, pero hindi natin ay pagpapasalamat sa Kanya. Maayos pamilya mo. No? Meron kang trabaho. Meron kang kinakain araw-araw. Na itutustusan yung pangailangan ng pamilya mo araw-araw. Pero minsan hindi na natin napapagpasalamat yun. No? Hindi na tayo naging conscious and aware na pagkilos yun ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi na tayo thankful. Pero kung thankful ka sa Panginoon, lagi ka nagpapasalamat sa Panginoon, aware na aware ka, alam na alam mo sa sarili mo na bawat kabutihan na pinaparana sa'yo ng Diyos, galing talaga sa Diyos yun. At aware na aware ka doon kasi thankful tayo. Kaya dapat ma-form sa atin yung habit na thankfulness eh. Lagi nagpapasalamat sa Diyos. Kasi pag lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos, lagi tayong aware, conscious sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Now, ilan po sa mga application mula sa talatang ito? Number 1, tell the world about God's wonderful work.
Sabi nga dito sa talata na to, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Aking sasabihin sa lahat ang kahanghamong ginawa. Now, again, kung meron man tayong may pagmamalaki sa buhay, wag na po natin ipagmalaki yung sarili natin o mga nakamtan natin o mga successes natin, victory natin, promotion natin, mga na-acquire natin. Lahat ng yun, hindi dapat natin pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki natin, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya wag nawa kailanman maitanyag yung ating mga sarili. Yung naging successful negosyo mo, ang taas na ng ere mo, no? Ang taas na ng ere natin. Hindi po ganun eh. Hindi natin tinataas yung sarili natin, ang tinataas natin yung Diyos. Kasi lahat ng tagumpay natin galing sa Diyos. Lahat ng lahat ng mga tinitingala ng tao na meron tayo, hindi dapat yun nagdudulot ng, na itataas natin yung sarili natin. Dapat lagi na itataas yung Diyos. Dahil sa Kanya nagmumula lahat ng mabubuting bagay na tinatamasan natin. Tell the world. Sabihin mo sa mundo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Wag mong ipagmalaki yung bagay na meron ka o mga katagumpayan o accomplishment mo or accomplishment natin. Ang ipagmalaki natin yung accomplishment ng Diyos sa buhay natin. Ang ipagmalaki natin hindi yung victory natin, kundi yung victory ng Diyos sa ating buhay. Number 2 po, aim for God's commendation. Ang goal po natin ay yung commendation ng Diyos. Pag sinabi natin commendation, ito yung approval ng Diyos. Yung pagtiningnan Kanya, mapagpasalamat mong tao, lagi mong ina-acknowledge si Lord. Pag yung mga tao may nakitang kabutihan sa iyo, kagandahan na nangyari sa buhay mo, lagi kang nakapoint sa Diyos, Lord, galing to sa Panginoon. Ang pinagmamalaki mo lagi sa buhay mo, si Lord, doon ka tatanggap ng approval sa Panginoon. Pag tinignan ka ng Diyos, sasabihin ng Diyos, approve. Itong anak ko na to, approve. May commendation. Tingnan po natin itong Luke chapter 17. No? Sabi rito ni Jesus Christ, nakita niya nagpatira pa yung isang may ketong na napagaling, isa sang Samaritano. Sabi ni Jesus Christ, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Di ba 10 kayo? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? So, etong ketongin na to, he was commended by the Lord Jesus Christ. Na sa out of 10, siya lang yung bumalik at nagpuri sa Diyos. Nagpasalamat sa Diyos. Sa atin po, mga kapatid, no? Wag nawa tayo humantong sa punto ng ating buhay na pinagpapala tayo ng Panginoon, pero hindi tayo walang approval, no? Walang approve sa atin ng Diyos kasi hindi natin napapansin yung pagpapala niya or marahil na itataas natin yung ating mga sarili. Dapat lagi tayong bumabalik sa Diyos, Lord, thank you. Nagpapasalamat sa Diyos, Lord, thank you kasi sa inyo nagmula lahat ng kabutihan na natatamas ako ngayon. Aim for God's commendation. Aim for God's approval. Pangatlo po, be conscious of God's work in our midst. Maging conscious po tayo, yung aware tayo, talaga nasa isip natin. We are mindful of God's work in our midst. Sa umaga pa lang, expect mo na may pagkilos ang Diyos sa iyong buhay. At makakita mo, mararamdaman mo, mararanasan mo, kumikilos ang Diyos, ang kamay ng Diyos ay nasa sa iyo, at kumikilos sa iyo all throughout the day. At bawat pagkilos ng Diyos, dapat nauuwi sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Lord, thank you. Naging successful yung transaction ko, galing sa inyo yun. Lord, thank you. Naging matagumpay yung araw ko. Naging productive ako ngayong araw. Sa inyo po ang kapurihan at ang karangalan. Be conscious of God's work in our midst. Ngayong araw, mga kapatid, kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Be aware of that. And always give the glory back to God. Para po sa ating discussion, why do we need to be conscious of God's work? At the same time, be ready to thank God. Bakit tayo dapat maging conscious sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay? At the same time, lagi tayong handang magpasalamat sa Diyos. Bakit? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for our series this week about thankfulness. Lord, tulungan niyo po ang maging mapagpasalamat. I pray that you will change my heart into a grateful one. Tulungan niyo po na yung puso ko maging mapuno ng gratitude,
maging thankful, always mindful of your presence and work. Please make me ready to thank you and praise you for every kindness you have allowed me to experience. I want to share with the world how good you have been to me. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Ipagmalaki po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Gusto pong magpasalamat sa katuwang po natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Lourdes P. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ko po kayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayong natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy Sunday po. At magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating daily devotion. God bless you po.